Inalmahan ng China ang inihayag ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa isa sa gawang pag-a-upgrade dito ng lahat ng sensors at maging paglalagay ng defense system sa BRP Tarlac. Ayon sa China, isa itong banta sa seguridad sa rehiyon at papagkita lamang na nang-iigan nyo ang Pilipinas ng isang pag-amon patungo sa isang digmaan. Hindi umano isang halimbawa ito ng isang demokrasyang bansa, bagkus magbibigay lamang ng pagkakabahala sa ibang mga karatig bansa na naghahangad ng isang mapayapang rehiyon. Ayon pa sa China, ang nasabing LPD ship ng Pilipinas ay naaayon lamang na magtataguyod sa mga disaster response ng bansa tulad na lamang ng kalamidad at maging ang paghahatid ng mga pangangailangan ng mga sundalo nito na nakadestino sa 8 features ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na bukod naman na pinapayagan raw nila ang mga misyong ito. Pero ang paglalagay ng mga missile system sa BRP Tarlac at iba pang mga sensors ay isang banta sa China, lalong-lalo na ang mapayapang karagatan na dinadaanan nito sa South China Sea. Mula nang makomisyon ang BRP Tarlac noong 2016, ang barko ay nagdala ng mga tropa at supply para labanan ang Islamic State noong sumiklab ang gyera sa Marawi, nagsagawa rin ng kauna-unang port calls ng Manila sa Russia at lumahok sa maraming pagsasanay. Binigyan din ni Kapitan Freddy Separpan, commanding officer ng BRP Tarlac, na ang paggamit ng LPD bilang patrol asset para sa Philippine Navy sa West Philippine Sea, isang seksyon ng South China Sea na inaangkin ng Maynila sa ilalim ng exclusive economic zone nito at ang papel nito sa humanitarian assistance at disaster relief operations. Kung ikukumpara sa mga tangke ng landing ship sa panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig at mga logistic support vessels na maaaring sumuporta sa mahigit kumulang 150 na sumakay ng mga tropa, ang mga pasilidad ng Tarlac ay maaaring sumuporta ng 500 katao, halos kasing laki ng Philippine Marine Corps o batalyon ng army, at magdala ng 8 amphibious assault na sasakyan o 15 truck. Hindi tulad ng ibang mga sasakyan dagat ng fleet na kulang sa espasyo o modernong mga pasilidad, ang Tarlac class ay nagtataglay ng natatanging pagkakaiba sa loob ng hukbong dagat ng Pilipinas ng pagkakaroon ng mga dedikadong pasilidad para sa mga napakalagang tao tulad ng mga matataas na opisyal o pangulo sa barko. Samantala, kinumpirma ng Pilipinas na bibili na ito ng 2 submarino para sa kanyang fleet bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang territorial defense nito sa gitna ng banta ng China sa West Philippine Sea. Ang pera para sa acquisition program ay nagmumula sa binagong 10 taong modernization plan na nagkakalaga ng 2 trilyong piso o katumbas ng $35.62 billion na inaprobahan naman kumakailan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, sa mga mamayag nitong Webes na naisumiti na nila sa presidente ang listahan ng mga supplier na posibleng mapagkunan ng nasabing 2 submarine para sa Philippine Navy. Ilan lamang sa mga ito ay ang bansang France na ino-offer ang kanilang makabagong Scorpion class, ang Hanwha Group ng Korea na ino-offer naman ang kanilang Ocean 4300 class submarine, at ang Spain sa kanilang Navantia S-80 design submarine.